Hello guys! Welcome sa aking channel at aming i-vlog ay tungkol sa paano mag-fill up ng form. At sisimulan natin ang tara na! Let's go! So bago tayo magsimula ay dapat ang handa na ating gagamitin. Isang black ball pen at ang importante ay registration form. So tandaan nyo, ang mga pangalan ng isinulat ko ay mga katang-isip lamang. So simulan natin. Ito po ang registration form ng Westdale Dental Adult Registration Form. Dapat nating basahin ng maigi ang mga impormasyon na dapat nating i-fill up. So dito po ay makita ang petsa ng pa-fill up ng form. Ang susunod po ay ang impormasyon ng pasyente. Una, pangalan ng pasyente, last and first, nickname ng pasyente, preferred name, kasarian or gender, either male or female pa siya, birth date ng pasyente, edad or age ng pasyente, SS o social secure number, email ng pasyente, address o saan nakatira ang pasyente, city o saan nakatira, so saan city ang nakatira ang pasyente, state ng pasyente o anong state siya na nakatira, zip code ng pasyente, home phone ng pasyente, either telephone number or cellphone number ng pasyente. So ang susunod po ay ang appointments should be confirmed by. Dito po niyo makita kung paano mas mapapadali ang pag-contact po sa inyo ng Westdale Dental. So sa pamamagitan pa ng text cell ba, call cell or call home. So ang susunod po ay ang new patients, previous or current dentist. So last visit date. So anong pizza na huling kayo nagbisita sa hospital. So how did you hear about us? Through Facebook ba, through YouTube, through Twitter or through Instagram ba? So other family members seen by us. So ang ibig sabihin ito ay may parte ba sa inyong pamilya na empleyado sa ospital. So ang susunod po ay ang spouse. So kung wala po kayong masasagot o wala po kayong asawa or single po kayo, ay pwede nyo pong ilagay ang not applicable. Kung meron, ito po ang mga impormasyon tungkol sa iyong asawa. So ang una ay ang pangalan ng iyong asawa, last first, birth date ng asawa nyo, SS or social secure number ng asawa nyo, cellphone number ng asawa nyo, employer. So ang ibig sabihin ito ay anong pangalan ng boss ng asawa mo. So WK number ng asawa nyo. Dental insurance. So ang ibig sabihin ay sila ang sasagot sa pabayad sa hospital. So ang una ay name, relation, kung ano-ano mo siya, insurance DOB, SS secure SS number or social secure number, insured employer, anong pangalan ng boss niya, insurance company, anong pangalan ng kumpanya ng boss niya, ID ng kumpanya, group number, insurance company address, city, state, zip code, and phone number. So dental insurance secondary. So ito ang ikalawa na bayad sa hospital.
Oh. So, una ay pangalan, relation kung ano-ano mo siya, insured DOB, SS, number o social security number, insured employer, pangalan ng boss niya, insurance company, pangalan ng kumpanya ng boss niya, ID number ng kumpanya, group number, insurance company address, city, state, zip code, and phone number. So, contact in case of emergency. So, isulat nyo ay pangalan or name, relation kung ano-ano mo siya, and phone number. Po ay the following persons are authorized to have access to billing, appointment, and treatment information. Persons responsible for account must be listed. So, isulat nyo ay name, relation. I understand that the information I've given today is correct to the best of my knowledge. I also understand this information will be held in the strictest confidence, and it is my responsibility to inform this office of any changes in my medical status. I authorize the dental staff to perform any necessary dental services that I or the minor patient may need during diagnosis and treatment with my informed consent. I understand I am responsible for payment services at the time they are rendered. If this office participates with my insurance, I understand I am also responsible to pay any co-payment and deductible at the time service is rendered. So, isulat niyo ay patient signature and date. Video up tungkol sa kung paano mag-fill up ng form. And please don't forget to like and subscribe to my channel, and see you next week mga vloggers. Bye-bye!